Dagdag kaalaman po uli at gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Devotion tayo, ano? Akin po pinagbubulay-bulayan itong 1 John chapter 4 verse 1 na nakalagay, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world." Alam nyo, hindi po lingid sa atin na ang lakas ng impluensya ng Facebook, social media sa ating lahat. At napansin ko bilang pastor din po, na ingat, ito po yung pagbibigay babala na sabi, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sabi, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Magbibigay po ako ng babala sa inyo. Katulad nung minsan nakita ko sa Facebook, nakapost, at minsan baka sumusubaybay tayo, pindot tayo ng pindot ng like, pupusuan natin, mali na pala. May nakalagay sa post sa Facebook, hindi raw lahat ay minahal ng Diyos. Iilan lang daw ang inibig ng Diyos. Ako personally, hindi ako agree doon kasi sabi ng John 3:16, "For God so loved the world." Ang maliwanag po sa Bible ay inibig niya ang lahat at ibinigay niya ang kanyang buhay sa lahat ng makasalanan. Hindi po yung iilan lang o pinili. So dapat maging aware tayo. Kaya siguro ibinigay ng Panginoon itong talata na to na matutunan nating maging watchful at magmasid. Kahit pa sikat yan na leader, kung ang ituturo niya ay mali na at baluktot na sa Biblia, sabi, believe not every spirit, but test every spirit, whether they be of God. Kaya nga kahit sa Matthew 24:4, nakalagay, mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni numan. Ang trabaho ni taning sa mundong ito, i-deceive ang tao. At kadalasan, ang gagawin niya ay yung mga dikit na dikit sa katotohanan, yung madadaya ka. Ididikit niya sa katotohanan, kapraso lang ang diferensya para mapapaniwala ang lahat. Pero sa ating mga nag-aaral ng salita ng Diyos, maging malalim tayo at i-research natin at ating tignang mabuti. Sapagkat nasa huli ang pagsisisi, mahirap na ang sinusundan mo na pala'y mali. Ito pa, kahit gaano kayo kaloyal o kasikat sa isang leader, minsan ang sinusunod na nila yung sinasabi na lang ng leader pero mali na sa Biblia. Hindi po, dapat doon tayo sa Bible. Kahit pa sikat na yan, kahit pa mayaman na yan, kahit hinahangaan mo, pero kung mali naman ay tinuturo niya, hindi na po pwede. Or else magbubulag-bulagan na po tayo niyan. May nagtuturo na magsuot ka lang daw ng pantalo ng maong, backslider ka na. Ang daming mga minamahal. Meron pang nagtuturo, ang lahat ng tao'y tupa, walang kambing. Samantalang dito sa Matthew chapter 25 verse 32, malinaw doon sa talata na yun, Matthew 25:32, na ihihiwalay ng pastol yung tupa sa mga kambing. Can you imagine kung lahat tupa na? Kasi kapag tupa na, mananampalataya na. Sino pa tutubusin sa krus ng Kalbaryo kung lahat pala yung tupa na? Di ba? So, dapat maintindihan natin yan. At yung pinaka-final na babala rito sa 1 John chapter 4, pag sinundan nyo yung verse 2 and verse 3, mag-ingat daw kung yung mga nangangaral ay si Kristo hindi na parito na nagkatawang tao sa laman. Kapag hindi nila tinanggap si Kristo na Diyos na nagkatawang tao na parito sa laman at hindi tagapagligtas, naku, delikado. Sa ganang atin, ang Panginoong Hesus ay Diyos 100%. Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao 100%. May mga talatang nagpapatunay na Diyos siya. Maraming talatang nagpapatunay na siya ay talagang 100% na tao at naranasan ang pagiging tao. Kaya mahalaga po yung aming pinaka-Bible verse na nag-aaral kami. 2 Timothy 2:15, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Pag hindi mo po na
naaral mabuti, hindi ka nag-aral, hindi naging rightly dividing the word of truth, naku, baka mamaya ay maging kulto ka at mailid mo ang mga tao sa mali at magiging malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Kaya sa lahat ng mga mananampalataya, ingat po, ingat, suriin natin ang bawat katuruan ng salita ng Diyos. So hanggang sa muli, I hope na may naintindihan kayo, may napulot kahit konti. Tanggapin nyo man o hindi, ito buhay ko, mag-share. Ang Diyos ang bahala sa akin, binibigay ko sa Kanya ang kaluwalhatian. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kanok.